Magandang hapon muli sa bawat isa. At every Sunday afternoon, pinag-aaralan po natin ang Book of Lamentations rather. At nakita po natin ang tema po ng Book of Lamentations. Pinakita po dito ni Jeremiah na ating pong Panginoon ay makatarungan at matuwid at mapagmahal sa pagparusa ng mga kasalanan. Pero ang Panginoon din po ay mahabagin, maawain at tapat to His people. At alam natin po yung structure po ng Book of Lamentation. Gumamit po ng chiastic structure ang Book of Lamentation in chapter 1. Pinakita dito ang kaparusahan o pagkawasak ng bayan ng Jerusalem. At chapter 2, pinakita dito yung galit ng Diyos. Chapter 3, pinakita dito yung pag-asa na meron tayo sa Panginoon kung tayo ay makakaranas ng affliction. At pang-apat, which is bumalik dito ang tema ng galit ng Diyos o kaparusahan ng Diyos sa mga Hudyo. In chapter 5, ito yung kanilang panalangin in response sa challenge ni Jeremiah sa kanila na bumalik sa Panginoon. And ito yung structure or outline ng Book of Lamentation, or pwede nating ihalintulad sa isang mountain ang Book of Lamentation. Nagsimula siya dito, pinagpatuloy siya dito, at yung pinaka-peak ng Book of Lamentation ay nasa chapter 3, kung saan ito yung pinakamaliwanag, tuktok ng book na ito na ipinakita dito ng Panginoon na siya'y nananatiling matapat, mahabagin, at maawain sa kanyang mga tao. Pero pagkatapos ng chapter 3, doon yung makikita yung decline. Na dito, bumalik si Jeremiah sa tema ng kaparusahan ng Diyos ay nararanasan nila. And even in chapter 5. So, pwede natin ihalintulad sa gantong structure ang Book of Lamentation na pinakatuktok nito ay chapter 3. Pero pagdating ng chapter 4, bumalik siya sa tema ng kaparusahan ng Diyos. At in stanza 1, 2, and 4, go over in Lamentations 4, pag-aaralan po natin ito pong chapter nito. In Lamentations chapter 4, verse 1 to... By the way, ito pong Book of Lamentation, chapter 4, dito sa chapter 1 and chapter 2, nakapokus si Jeremiah sa pagkawasak ng syudad, sa pagkawasak ng buong bayan. Pero dito po sa chapter 4, bumaling po siya ng atensyon na dati sa mga syudad, sa buong kabuuan ng bayan, ang kanyang pinakita na nakakaranas ng kaparusahan. Dito po sa chapter 4, nakapokus po siya sa mga tao. Sa mga tao po siya nakapokus. Kung dati buong bayan, dito po sa chapter 4, nakapokus po siya sa mga tao. At mapapansin niyo po in stanza 1 or chapter 1, 2, and 4, nagsimula po ang mga talata po ito, ang mga stanza na ito, sa expression of grief over the city of Jerusalem. Sabi nga ng Lamentation 1, how is the gold become dim? At alam natin po na ang Book of Lamentation, ang chapter 1, 2, 3, and 4, it follow the acrostic format. Ibig sabihin, yung every alphabet letter ng Hebrew, it represent each verse except for chapter 3. We already know that. But in chapter 1, 2, and 4, kung mapapansin niyo po yung umpisa ng chapter 1, umpisa ng chapter 2, at umpisa ng chapter 4, ipinakita po dito yung expression of grief, yung how. Meaning, alas, yung expression na panghihinayang, expression ito ng kalungkutan. At dito, sa tatlong chapter na ito, nagsimula ang mga stanza na ito ng expression of grief over the city of Jerusalem. At dito, sa chapter 4, gusto kong tingnan natin this morning from verse 1 to 12 kung paano pinakita ni Jeremiah ang horror condition ng mga tao sa Jerusalem. Tandaan po natin, chapter 1-2, nakapokus si Jeremiah sa buong bayan. Sa buong bayan. Para kumbaga, high-level view ang chapter 1 and 2 ng destruction ng Jerusalem. Pero dito, in chapter 4, more specific siya sa mga taong nakatira doon sa lungsod ng Jerusalem. At dito pinakita niya yung horrorful condition ng bayan ng Jerusalem. Babasahin ko po yung tayo pong lahat ay manalangin.
Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, we're praying, Ama, na bigyan niyo kami ng tulong na maunawaan namin ang Lamentations 4. I pray, Panginoon, na bigyan niyo kami ng bukas na isipan, tanggalin niyo ang distraction upang makapokus kami sa inyo pong salita. I pray, Panginoon, na bigyan niyo kami ng biyaya at abag mula sa inyo pong salita. At I pray, Panginoon, na matutunan namin ito at mai-apply namin ito sa aming pong mga buhay. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo, Amen. Now, titingnan po natin sa unang bahagi po ng chapter 4, specifically verse 1 to 12, ipinakita po dito ni Jeremiah yung horrorful o katakot-takot o kagimbal-gimbal na kalalagayan ng Jerusalem by highlighting the condition of the people. Condition of the people. Pansinin nyo, halimbawa in verse 6, sabi dito ni Jeremiah, "For the punishment of the iniquity of the daughter of my people is greater than the punishment of the sin of Sodom that was overthrown as an moment and no hand stayed on her." Sabi ni Jeremiah, yung naranasan namin ay mas matindi pa ang naranasan namin kumpara sa judgment na ipinataw ng Diyos sa bansang Sodom. Kung kami ang papapiliin, yung bang paulanan kami ng mga apoy, mga brimstone upang sirain yung aming bayan, o kami parusahan sa pamamagitan ng kamay ng Babylon? Sabi dito ni Jeremiah, mas pipiliin namin na mawasak kami katulad ng pagkawasak ng Sodom. Yun ang sinasabi niya dito. Halimbawa pa, upang makita natin ano yung horror condition na naranasan nila. Pansinin nyo, halimbawa in verse number 9, "They that are be slain with the sword are better than they that be slain with hunger. For this pine away stricken through for want of the fruit of the field." Sabi din nila, kung kami ay papatayin ng espada o papatayin kami sa gutom, mas pipiliin namin patayin na lamang sa espada. Bakit? Bakit, Jeremiah? Nabanggit mo kanina na kung yung aming kaparusahan ay mas matindi pa kumpara sa kaparusahan ng Sodom. Kung kami ay papipiliin, yung bang mas mabuti na paslangin na lamang kami sa espada o patayin kami, saksakin kami, mas mabuti pa yung kaysa dito sa aming nararanasan. Bakit ganun ang expression? Bakit dumating sila sa point na mas pinili nila na mangyari sa kanila yung nangyari sa Sodom, mas pinili nila na patayin sila instantly kumpara sa nararanasan nila? At yun ang titingnan natin. And by the way, habang lumalakbay, habang nasa chapter 4 na tayo, mas nagiging worse yung explanation ni Jeremiah sa kanilang kalalagayan. Kumbaga, para dito nakita na natin ay wasak, sunog, walang makain ang buong bayan. Pero dito mas binigyan niya ng detalye yung karumal-duman na kalalagayan nila. At dito kaya nasabi nila, mas gugustuhin namin kung kaming papipiliin, paulanan kami ng brimstone katulad ng Sodom, mas gugustuhin namin yun kaysa mapunta kami sa kamay ng Babylonia. And bakit nila nabanggit yun? For the reason of their horror condition. Now, titingnan po natin yan. In verse number 1, Lamentations 4:1, sabi dito ni Jeremiah, "How is the gold become dim? How is the most fine gold changed? The stone of the sanctuary are poured out into the top of every street." Sabi dito, yung syudad ng Jerusalem that was formerly as gold, yung dating Jerusalem na parang may halintulad mo siya sa ginto, yung Jerusalem na parang may halintulad mo siya sa kagandahan ng Panginoon, the beauty ng Panginoon. Dati para silang ginto, pero ngayon bakit sila ay parang naging dim? The city that was formerly as gold, as the most fine gold, so rich and splendid, has become dim. Ibig sabihin, nawala yung kanyang value. Yung syudad ng Jerusalem na dating may tulad mo siya sa ginto. Bakit? Kasi ganun ka splendid, ganun kaganda, ganun kayaman ang Jerusalem bago nila maranasan yung destruction. Pero ngayon, para silang isang metal na wala ng value. Halimbawa, kung meron ako ditong 1 kilo ng iron, o 1 kilo ng iron. At kung halimbawa,
Meron ako sa kabila ng 1 kilong ginto. Ano ang most valuable doon? Of course, yung ginto. Dating ang Jerusalem, may halintulad mo sila sa isang ginto na napakataas ang value. Pero ngayon, sabi ni Jeremiah, paano nangyari na parang kaming wala ng value? How we become dim? Sabi doon, how is the most fine gold change? Paano nangyari na parang yung ginto na napakataas ang value, napakapino ay nagbago? Paano nangyari? How is the gold become dim? Now, ang expression po nito, pinapakita ni Jeremiah na before, mataas yung kanilang value. Pero ngayon, wala na sila. They are worthless sa kanilang kalalagayan dito. And nakikita din natin in verse number 1, the stones of the sanctuary or the temple are poured out in the top of every seat. Ibig sabihin, yung templo ay nawasak at to the point na yung buong yung mga stone na magkakapatong na bumubuo ng templo ay nawasak. Verse number 2. Now, before we jump in verse number 2, gusto kong pansinin natin yung mga tao dito na pinakita dito ni Jeremiah, yung mga infant. Now, in order to show the horror condition ng Jerusalem, may mga classes of people na pinakita dito si Jeremiah. Una, yung mga infant. Pangalawa, yung mga children. Pangatlo, yung mga priests and princess. Yung mga pare na naglilingkod sa templo at yung mga rulers ng bayan. Pinakita din dito yung mga Nazarites. Yung mga tao na inihiwalay nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng Nazarite vow. We're going to see that. At dito, pinakita din dito yung mga common people. At pinakita din dito yung mga mothers, yung mga nanay. Now, sa pamamagitan ng pagpapakita na ito, another thing is yung mga mayayaman. Common people and rich people. So, itong mga tao ito ang bumubuo ng stanza 4 upang ipakita yung kanilang horrible condition. Na kung titingnan natin sa ating panahon, of course, mga salita lamang ang makikita natin ngayon. We don't have the picture. Pero kung imagine niyo, ikaw ang nasa kalalagayan ni Jeremiah habang sinasaksihan ito, nakakarumal-dumal ang mga eksena na namasdan dito ni Jeremiah. Now, una, tingnan natin in verse number 2. So, verse number 2, the precious sons of Zion that represent the priests and the princess. The precious sons of Zion, ito po yung nagpapatungkol sa mga priests at sa mga princess, sa mga rulers ng bayan ng Jerusalem. Dati, sabi ni Jeremiah, they were comparable to fine gold. Bago ang destruction, kung ikaw ay pare, kung ikaw ay princess, kung ikaw ay ruler, kung titingnan ka ng mga tao, para kang ginto. Meaning, high value. High value sila. Before destruction, pero anong nangyayari sa kanila? Verse number 2, how are they esteemed as earthen pitchers, the work of the hand of the potter? Tandaan niyo po, yung gold is generally an emblem of every worthy person. At sabi ni Jeremiah, yung mga precious sons of Zion, ay himahihalin tulad sila sa fine gold, meaning they were worthy person. They are precious. Pero the priest and the princess as the precious sons of Zion, na dati silang may ihalin tulad sa isang fine gold sa kanilang value, pero ngayon they are now counted as earthenware pots. Imagine niyo, meron ako ditong gintong takore o gintong pot. Dati, high value. Pero instantly, yung high value pot ay naging earthen vessel, naging palayok. Anong pinupunto dito ni Jeremiah? Yung mga priests and princess who were
who were the precious sons. They were considered as precious sons of Zion before destruction. Ngayon, ano sila? Parang silang mga earthen vessel na walang value. So, ipinapakita dito yung degradation o pagkababa ng mga pare at ng mga princess ay gawa ito ng Panginoon. Who was the pattern? Pansinin niyo yung huling bahagi ng verse 2. Yung kanilang pagkababa, meaning degradation in value sa paningin ng mga tao, yun ay gawa ng Diyos. Sabi doon, the work of the hands of the potter. Na ibig sabihin, lahat ng ito, yung kanilang pagkakaroon ng pagkababa ng mga priests and princess, ito ay gawa ng Diyos sa kanila. So, nakita natin, priests and princess, paano sila dating parang ginto, pero ngayon ay parang na silang earthen vessel or earthen pitchers. Pag sinabing earthen pitchers or earthen vessel, mga pots na gawa sa clay, yung paso, gawa sa paso, walang value po yun. Dating ginto, pero ngayon parang paso. Now in verse number 3, the disregard of rejection of the citizen of Zion is evidence in verse number 3 and onward by many example. Una ay sa mga children, adults, and ending with princes. Tingnan natin po in verse number 3. Even the sea monsters, ibig sabihin po, yung sea monster po dito, ito po probably yung mga whales, yung mga malalaking creatures sa dagat. The sea monster or whales, draw out the breast and they give sucks to their young ones. Yung mga whales, yung mga sea monster, alam nila kung paano magpadede, mag-nurture, mag-present. Yung word na draw out, it means to present their breasts to feed their young ones. Sabi ni Jeremiah, yung mga sea monster, alam nila kahit wala silang, kahit sila ay hindi katulad ng tao, alam nila kung paano magpakain, magpadede o magpa-nourish ng kanilang mga young ones. Pero sabi dito ni Jeremiah, the daughter of my people is become cruel like the ostriches in the wilderness. Pero kami, yung mga tao, yung mga nanay sa Jerusalem, ay naging cruel sila katulad ng mga ostriches in the wilderness. Ang mga sea monster, yung mga whales, alam nilang mag-nourish, magkalinga, magpakain sa kanilang mga anak. Ganyan ang mga whales. Pero ang mga the daughter of my people, yung mga nanay sa aming bayan, sabi ni Jeremiah, they become cruel. Cruel? Bakit naging cruel? Bakit sila naging cruel na para silang mga ostrich? Alam niyo po ba kung ano yung ginagawa ng mga ostrich? Go over in Job 39. In Job 39, basahin po natin yung Job 39 verse 14 to 17. Bakit hinalintulad na Jeremiah ang mga nanay ng Jerusalem sa mga ostrich? Anong ginagawa nila? Go over in Job 39. Ganito po ang mga ostrich. Ganito po sila magtrato ng kanilang mga anak. Job 39 verse 14 to 17. 39 verse 14 to 17. Ready? Read. Which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in the dust, and forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beasts may break them. She is hardened against her young ones, as though they were not hers. Her labor is in vain without fear. Because God had deprived her of wisdom, neither had He imparted to her understanding. Ganito po ang mga ostrich, mangingitlog po sila, pero hahayaan nila yung kanilang itlog doon sa wilderness or sa dust. Na minsan nakakalimutan nila, na dito pala yung aking egg at nahihayapakan nila. Ano pang ginagawa ng mga ostrich? Iniiwan yung kanilang mga itlog na kinakain na lamang ito ng ibang wild beasts, ng mga wild beasts. At ang sabi, verse 16, itong mga ostrich, she is hardened, matigas, against her young ones, meaning, as though they were not hers, her labor is in vain without fear. Ibig sabihin, yung mga nanay ng ostrich, they treat their young ones harshly. Parang pinababayaan na lamang. Ganun ang mga ostrich. At nakita natin, because God deprived her of wisdom. Kaya ganun po ang mga ostrich. At sabi ni Jeremiah,
ang mga nanay ng Jerusalem, the mothers, parang mga ostrich. They were cruel. Bakit? Tingnan niyo po ang sunod na verse number 4. Verse number 4, Lamentations 4:4. Bakit tinawag ni Jeremiah na ang mga nanay ng Jerusalem, mga Jewish mother, ay parang mga ostrich? They were cruel. Bakit? Verse number 4. The tongue of the suckling child cleaveth to the roof of his mouth for thirst. The young children ask bread, and no man breaketh it unto them. And that's the reason, yung mga nanay, hindi nila mapakain at mabigyan ng gatas yung kanilang mga young ones. Sabi ni Jeremiah, buti pa yung mga sea monster. They know how to present or to draw out the breast. They give suck to their young ones. Mabubuti pa yung mga sea monster. Pero yung mga mothers ng daughter of my people, the daughter of my people, they are cruel. Yung kanilang mga infants, yung kanilang mga infants, yung mga dila ng mga babies ay nasa roof na ng kanilang ngalangala, nasa ngalangala na. And that is a manifestation of severe thirst. Pag ang dila po ay nakakapit na sa ngalangala, you are thirstful ng napakatagal na panahon na hindi ka umiinom. At ang sabi dito ni Jeremiah, that's the reason the daughter of my people are cruel. Ano pa? In verse 4, the young children ask bread, humihingi yung mga children, probably Jochebed's age, children, humihingi sila ng tinapay, pero no man break it to them. So, yung starvation of the infants reached to the point that their tongue cleaved to the roof of their mouth because there was not a drop of water to moisten it. Not only the infants, the children. The young children asked for the bread of their parents. Humingi sila ng pagkain sa kanilang mga nanay at tatay, pero who had none to give them? No, nor anyone that could supply them. So, nakita natin yung matinding gutom. Nakita natin na sinabi ni Jeremiah, yung mga nanay, daughters, yung mga tatay, yung mga magulang, they're cruel. Para silang mga ostrich. Kung paano nila tratuhin yung kanilang mga anak. Bakit? Dahil sa severe famine na nararanasan nila. Tandaan po natin, bakit nagkaroon ng severe famine? Dahil yung naging tactic po ng Babylonia, ito po yung syudad ng Jerusalem, na dito po yung templo, pinalibutan po ng army ng Babylonia ang buong Jerusalem. Ito pong paligid ng Jerusalem, ito po yung mga taniman, field sa buong palibot. At ang ginawa po ng Babylonia, kinulong sila, at yung ani na tinanim ng mga Hudyo, sila ang umani. Kaya wala pong makakakain sa loob ng Jerusalem. And in fact, meron pong naging archaeological discovery na nakita nila, na unearth nila yung isang toilet ng mga Hudyo nung panahon panahon ni Zedekiah, kung kailan nila naranasan ito. At based sa examination ng mga fossil, ng mga ways nung na-unearth nila, they wonder bakit may mga traces ng herb, meaning mga damong ligaw, dun sa kanilang mga pieces. No, anong ibig sabihin nun? Dumating sa point na yung mga tao sa loob ng syudad, kung ano na lamang ang tumubo sa buong syudad, yun ang kakainin nila. At ano pa, nakikita natin in chapter 4, yung situation nila, na yung mga nanay, wala na silang magbigay na gatas sa kanilang mga infants. Yung mga anak humihingi ng tinapay pero walang nagbibigay sa kanila. At yun ang one of the image na pinakita dito ni Jeremiah in chapter 4 sa condition nila. Not only that, so infants, children, yung mga priests na dating high value, pero ngayon para na silang mga palayok na walang value. Yung mga mothers, verse number 5, pasok tayo sa mga mayayaman. Basahin po natin yung verse 5. Ready? Read. They that did feed delicately are desolate in the streets. They that were brought up in the scarlet and raised dunghills. Now, ito naman po yung mga mayayaman. Yung mga mayayaman dati, before the destruction, they that did feed delicately
Sila po yung mga tao na kumakain delicacy. Yung halimbawa, yung ibig sabihin po ng they that did feed delicately, ibig sabihin po nun, yung kumakain ka with delight. Ibig sabihin yung mga tao na dating kumakain with delight, halimbawa kung ang ulam halimbawa ay lechong baboy, syempre, kakainin mo yun with delight. Kasi bihirang makakain natin yan. Kung halimbawa ang kakainin mo ay fried chicken, you eat that with delight. Yun po ang ibig sabihin ng they that did feed delicately. Yung mga tao na kumakain delicacy, ano ngayon sila ngayon? They are now desolate in the street. Yung mga tao dati na kumakain anytime, kumakain with delight, with pleasure, yung mga mayayamang tao, ano ngayon sila? They are now desolate in the city. Ibig sabihin po nun, yung mga tao in high social standing before, they were now plunged into deep poverty. Referring to these people. Verse 5b, they that brought up in scarlet. Yung ibig sabihin po ng brought up in scarlet, yung pong ibig sabihin ng they were brought up in scarlet, ang scarlet po, ito po yung purple. Yung in Bible times po, yung mga tela na gawa sa purple material, halimbawa, isuot na tibambi, purple yan, scarlet, bihira po yan ng panahon ng Bible. Meaning, kung ikaw ay nakasuot ng purple nung time na ito, wait, royalty ka, or either mayaman ka, kasi napakabihira po nun. So, sabi nila ni Jeremiah, yung mga tao that were brought up in scarlet, ibig sabihin, they were never acquainted with anything ordinary. Hindi siya katulad ng common people na ang suot nila ay karaniwang damit lamang. No. Yung mga tao ito, they were brought up with scarlet. Yung kanilang damit, probably scarlet. Yung kanilang carpet sa tahanan, probably scarlet. Napakayaman nila, pero ano ngayon sila? They that were brought up in scarlet, they embraced dunghills. Yung dunghills po, kung kayo ay may alagang mga baka, halimbawa, meron kang 1,000 baka, yung mga rumi ng baka, iipunin mo siya sa isang lugar, hanggang makakabuo ka na ng hill. Yan po ang tinatawag na dunghill. Yung inipon mo yung mga dumi ng baka mo, or ng kambing mo, o ng tupa mo, hanggang makabuo ka na ng isang hill, isang umpok. At yan po ang tinatawag na dunghill. Sabi ni Jeremiah, yung mga tao na pinalaki sa yaman, they were brought up in scarlet ngayon, doon na sila nagpapahinga sa dunghill. Meaning, wala na silang ibang lugar na pagtirtirahan, mas pipiliin na, kaya na nilang piliin na doon na lamang sa dunghill. Just imagine, one of the example of this is the prodigal son. Na dating mayaman, they were brought up in scarlet, mayaman, pero nung dumating yung hirap, mas piniling kainin yung pagkain ng mga baboy. Just one of the example of this praise na yung mga mayayamang tao, before destruction, nakakain nila yung mga gusto nila. Pinalaki sila sa yaman. They were brought up in scarlet, pero ngayon, they are desolate in street and they embrace dunghills. Ibig sabihin nung embrace dunghills, wala na silang ibang choice kundi matulog, magpahinga, o maranasan yung pinakamababang way of living, dunghills. And so nakita natin yung mayayaman, yung mga mothers, yung mga priests, the precious sons of Zion, children, infants. Now, kaya nasabi nila dito in verse number 6, sa tindi ng gutom na nararanasan nila. In verse number 6, ito ang sinabi nila, "For the punishment of the iniquity of the daughter of my people is greater than the punishment of the sin of Sodom, that was overthrown as in a moment and no hand stayed on her." Ibig sabihin, yung nararanasan namin, taggutom, yung nararanasan ng mga mayayaman, nararanasan ng mga priest and princess, mas matindi ang nararanasan namin kumpara sa naranasan ng Sodom. Wait, anong nangyari sa Sodom? Going back in the book of Genesis, dahil sa kanilang kasalanan ng pagiging ng kabaklaan, ang Panginoon winasak instantly ang buong Sodom and Gomorrah. Instantly, may apoy na bumaba sa langit at nasunog at naabo ang buong bayan. Sabi dito ni Jeremiah, sa nararanasan namin ngayon,
mas matindi ang aming kalalagayan kumpara sa naranasan ng Sodom. Kasi yung mga Sodomites, instantly namatay na sila. Naranasan kagad nila yung judgment ng Panginoon, wala nang paghihirap, pero kami, dito ipinakita dito ni Jeremiah that Jerusalem descended slowly. Yung kanilang starvation na nararanasan, it is descending slowly and met a prolonged death. Kung kayo po ipapapiliin. Now, meron pong isang joke ako napakinggan before. Sa tribulation daw, alam natin na magkakaroon po ng pugot ululi. Pag ikaw hindi nagpatatak ng 666 or the mark of the beast, pupugutan ang ulo mo ni Antichrist. We know that in the book of Revelation. Pero kung ang pampugot daw ay yung sa nail cutter, anong pipiliin mo? Pugutan ka ng guillotine na nakataganan ng ulo mo, biglang isang bitaw lang, babagsak yung blade. Tapos, o doon ka sa nail cutter na probably 3 araw hindi ka papaday. So, yun ang point dito ni Jeremiah. Yung Sodom, they were instantly killed. Pero kami, our death is prolonged. Alam namin mamamatay din kami, pero God prolonged our death. One of the things that I fear is ma-torture. I don't fear death, pero I don't want to be tortured. Yung slowly kang papatayin, yung slowly kang sasaktan muna, pero at the end of it is kamatayan pa rin. At yun ang nararanasan nila. Sabi nila, mas mainam pa yung mga Sodomites. They were killed instantly. Yung aming kaparusahan, the punishment of the iniquity of the daughter of my people is greater than the punishment of the sin of the Sodom. Dito din makikita natin, in this verse, they acknowledge na yung kanilang kasalanan ay mas mahigit sa kasalanan ng Sodom. Ano ang kasalanan ng Sodomites? Kabaklaan. Of course, kasalanan to sa Panginoon. Pero bakit nila binanggit? And one thing in verse 6 na mapapansin ninyo, they acknowledge in their iniquity. Ina-acknowledge nila yung kanilang rebellion against the Lord ay mas higit sa kasalanan ng Sodom. So, ano ang nagtulak sa kanila, Brother RJ? Ano nagtulak sa kanila na dumating sila sa punto na sinabi nila, mas gusto naming parusahan kami katulad ng kaparusahan ng mga Sodom, is because of this. Imagine niyo, we don't picture it right now, we just have the words. Pero kung titingnan mo, yung buong syudad, it's all over all the city. Kahit saan ka pumunta, walang tinapay. Kahit saan tindahan, walang magbebenta sa'yo. Wala kang matatakduhan. Kung ikaw, halimbawa, nanay ka, at yung mga anak mo humihingi ng tinapay, malnourished, which is nabanggit dito sa mga Nazarite. Mga Nazarite, later on, makikita natin yung kanilang mga katawan ay para ng stick sa tindi ng starvation na nararanasan nila. And that's the reason sinabi nila, Panginoon, the punishment of our iniquity is greater than the punishment of the sin of Sodom. So, that's verse number 6. Now, in verse number 7 and 8, ito naman, mga Nazarites. Mga Nazarites. Tingnan natin ano nangyari. Paano dinescribe ni Jeremiah sa tindi ng gutom, anong nangyari sa mga Nazarite. Basahin po natin ng sabay-sabay yung 7 and 8. Ready? Read. The Nazarites were purer than snow. They were whiter than milk. They were more ruddy in body than rubies. Their polishing was of sapphire. Their visage is blacker than the coal. They are not known in the streets. Their skin cleaveth to their bones. It is withered. It is become like a city. By the way, yung pong mga Nazarites na tinutukoy po dito, or noble in the original, Nazarite rather, yung mga Nazarites po dito, they are devout individuals who have separated themselves to the Lord by taking on the Nazarite vow. Halimbawa, kung ikaw ay magtitake ng vow sa Panginoon, you will devout yourself and you will separate yourself to the Lord. Meaning, hiwalay mo ang sarili mo at i-dedicate mo yung sarili mo sa pamamagitan ng Nazarite vow
to the Lord. So ang reference verse po niyan ay Numbers chapter 6 verse 2. Pwede niyo po yung i-check sa inyong pong mga bahay. At nung panahon po ng bago ang destruction, kung ikaw ay nasa right, ang pagtingin sa iyo ng mga tao ay para kang you are purer than snow, you are whiter than milk, and ruddy or means rosy than rubies, at para kang sapphire. Yan po yung appearance ng mga Nazarite, na para silang whiter than snow or whiter than milk, purer than snow, rosy than rubies, and ang Nazarite ay like a sapphire. Now, ito pong mga description na ito po yung metaphor ng outer countenance or itsura ng mga Nazarite. Ito yung itsura nila before destruction. Pero in verse number 8, anong nangyari sa kanila during the destruction? In verse number 8, yung mga Nazarite, their visage is blacker than a coal, dating purer than snow or whiter than milk. Now their visage is blacker than a coal. They are not known in the street. Ibig sabihin ng they are not known in the street, dati kaya mong i-distinguish, ay wait, yung dadaan, Nazarite yan. Kasi makikita mo nakakaiba sila dahil Nazarite sila. Pero ngayon, they are not known in the street. Ibig sabihin kung paano ang itsura ng common people na ito, kung ano itsura nila, hindi mo na mapagkakaiba ang Nazarite sa common people kasi pareho silang blacker, yung kanilang itsura ay blacker than a coal. Paano mangyayari yung balat ay iitim ng sobra? Severe starvation. Ano pa? In verse 8, their skin cleaved to the bones. Ibig sabihin yung muscle na nagse-separate ng skin at bone ay wala na. Wala na sa tindi ng gutom. And it is withered, yung kanilang itsura, yung kanilang balat ay tuyo. And it's become like a stick. Sa tindi ng gutom, makikita mo yung kanilang itsura na parang isang stick. Isang kahoy na tuyo, na walang nutrients. Ganun ang mga Nazarite. Pero before, anong itsura nila? Whiter than snow, purer than snow, whiter than milk, rosy than rubies, and like a sapphire. Na pag dumaan ang isang Nazarite sa bayan ng Jerusalem, wait, that's a Nazarite. Pero ngayon, they are not known in the streets. Kung ano ang itsura ng common people, kung gaano sila kapayat, yung laman nila ay wala na, tuyo ang kanilang laman, ganun na lang din ang mga Nazarite. Bakit? Because of the severe starvation na naranasan nila. Severe starvation. Nakita natin infants, children, priests, Nazarites, yung mga common people, yung mga mothers, rich people. Kaya sabi nila dito in verse number 9, they that be slain with the sword are better than they that be slain with hunger. Yung mga tao na napatay sa espada, sabi nila, mas mainam pa na napatay kami sa espada kaysa ngayon dito, unti-unti kaming namamatay. Sabi pa nila dito, for this pine away, stricken through for want of the fruit of the field. Yung ibig sabihin po ng for this pine away, stricken through, ibig sabihin po nun, yung mga taong nagugutom, they were assured to die as if they had been stabbed and stricken through. Now, imagine niyo, itong mga tao ito, gutom na gutom, sabi nila, parang na din kaming sinaksak. Kasi alam namin, mamamatay din kami. Yun yung expression na yun. Yung sabi nila, mas mainam pa na kami ay namatay sa espada, hindi na namin siguro nararanasan to, pero ang nakakalungkot na katotohanan, pamatay din kami. Ibig sabihin yung expression na for this pine away or stricken through, para na din kaming sinaksak na unti-unti kaming namamatay dahil sa kanilang tinding gutom. So, sabi doon, those who were stabbed were assured to die as if they had been stabbed and stricken through. Now, in verse number 10, ito pong one of the horrible verse in this book. Basahin po natin ng sabay-sabay yung verse 10. Ready? Read. The hands of the pitiful women have
sadden their own children. They were their need in the destruction of the mother of my people. So, imagine niyo, ang buong bayan, pupunta ka halimbawa dyan sa Pure Gold, walang tinda. Pupunta ka dito sa grocery, walang tinda. May pera ka, may ginto ka. And in fact, ginamit nila, dumating sila sa point na yung kanilang sariling resources ay binibili nila, which we're going to see that in the succeeding preaching or lesson. Pero imagine niyo, buong bayan, wala kayong makain. Wala kayong makain. At lahat ng tao to, ganito ang kalalagayan. At dumating sila sa point na, wait, anong gagawin natin bilang pamilya? Halimbawa, pamilya kayo. O nanay, o tatay, anong gagawin natin para tayo makasurvive? At anong ginawa nila? Sabi ni Jeremiah, yung mga maawaing nanay, the pitiful woman, yung mga nanay na compassionate, yung mga nanay na maawain, anong ginawa nila? They boiled their children. Pinakuluan nila yung kanilang mga anak to bathe their food during the destruction of Jerusalem. Sabi dito, they were yung mga children, they were their meat. Sila ang kanilang pagkain in the destruction of the daughter of my people. Just think about that. That's what happened in Jerusalem. At dito kaya nga nakita natin, this is a horrible scenario of Jerusalem condition. Na naging cannibal sila. They were cannibal. They became cannibals. Kasi probably ang reasoning nila, kung hindi tayo kakain, lahat din tayo mamamatay. So what if isacrifice na lang natin ang isang buhay ng ating pamilya para tayo makasurvive? To keep themselves from dying of hunger, yung mga compassionate mother, hindi sila cruel mother. They are compassionate. Sabi ni Jeremiah, they were pitiful women. Pero these pitiful women, they saddened or boiled their own children. What a horrible scenario ito. At siguro yung mga nanay nito, ano makikita natin dito in verse 10? There's no other choice. There's no other choice. Imagine niyo 1.5 years. Ang buong bayan, 1.5 years po itong nangyari, yung siege na ito. 1.5 years. Walang supply na pumapasok. Lahat ng kanilang supply ay nasa paligid nila. Ito po yung mga taniman ng Jerusalem. Nasa labas. Pero ang ginagawa ng Babylonia, hindi ka pwedeng lumabas. Kasi pag lumabas ka, papatayin ka. At hindi makapasok yung supply kasi napapalibutan sila. Imagine niyo 1.5 years na taggutom ang buong bayan. And wala na silang option. At dumating sila dito sa verse 10. Ito naging pag-iisip nila. At alam natin, ito po ay pagsuway pa rin sa salita ng Panginoon. We know na hindi po ito inaalaw ng Panginoon. Cannibalism is hindi po according sa kalooban ng Panginoon. At dumating sila sa point na yon. What a horrible condition. So, in verse 1 to 10, napansin niyo po na in chapter 1 and 2, more on nakapokus si Jeremiah sa kalalagayan ng buong syudad in general. Pero dito, para siyang magnifying glass na mas dinitil niya ang kalagayan ng mga tao. Itong mga nangyayari sa mga tao. Now, anong sabi dito ni Jeremiah in verse 11? Tingnan niyo po. Verse 11, basahin po natin ang sabay-sabay. Verse 11, ready? Read. The Lord hath accomplished his fury. He hath poured out his fierce anger, and hath kindled the fire in Zion, and he hath devoured the foundations thereof. Habang nararanasan nila ito, sabi ni Jeremiah, the Lord had accomplished his fury. Ginawa ng Diyos ang kanyang... Na the word accomplish is parang ang Panginoon mission accomplished. Na-accomplish niya ang kanyang galit sa buong bayan ng Jerusalem. The Lord. Itong nararanasan namin, ito ay accomplishment ng galit ng Diyos. Fury. Extreme anger ng Panginoon. He had poured out His fierce anger. So dito ina-acknowledge ni Jeremiah na itong kanilang nararanasan ng ito ay dahil sa galit ng Diyos. Bumalik tayo dito sa chapter 4. Galit ng Diyos, chapter 2. Galit ng Diyos, chapter 4. Galit ng Diyos.
Kaya namin ito nararanasan ay dahil sa galit ng Diyos. Sinabi pa niya dito, in verse 11, meron pong apoy na binanggit dito. It refers sa pagsunog po ng general ni Nebuchadnezzar ng buong bayan ng Jerusalem. Lahat po ng tarahanan sa buong Jerusalem ay wasak at sunog, rather, even yung templo, even yung palasyo ng hari ay natupok ng apoy. But sinabi dito ni Jeremiah, the Lord had kindled a fire in Zion, and it had devoured the foundation thereof. Yung ibig sabihin pong devouring the foundation thereof, kung halimbawa isa isang bahay, of course ito po yung soil, at ito yung foundation ng bahay. Kung ito ang nasira lang, pwede mo pang tayuan yan. Kasi matibay pa yung foundation. Pero ang ginawa ng Diyos, even the foundation of Zion ay tinupok niya. Anong ibig sabihin no? It is impossible to rebuild this city sa tindi ng wasak na naranasan nila. And this is all about the fury or fierce anger of the Lord. Na even the foundation was devoured. And that's the sense na yun na kung ang isang structure ay sira ang foundation, there's no choice that i-demolish yan. Rebuild it from the scratch. Pero ang ginawa ng Diyos, even the foundation of Zion, it was devoured. Now, ito nangyari. At ano kayang sasabihin ng mga kapitbahay nila, ng mga nakakilala kayo sa Jerusalem? Bago mangyari ito, ano kaya ang pananaw nila sa Jerusalem? Tingnan niyo po in verse 12 as we close. Ready? Basahin po natin. Ready? Read. The kings of the earth and all the inhabitants of the world would not have believed that the adversary of the enemy should have entered into the gates of Jerusalem. Yung pong mga hari ng buong mundo, sabi doon, the kings of the earth and the inhabitants of the world, yung mga hari at yung mga tao na kilala at alam ang Jerusalem, they could not have believed that the adversary or the enemy would have entered into the gates of Jerusalem. Hindi sila makapaniwala, wait, ang Babylonia nakapasok sa Jerusalem. Bakit? Kasi ito pong mga taong ito, they knew that Jerusalem was strongly fortified. Alam nila, they were strong militarily. Itong mga taong ito, they knew that Jerusalem is the city of the great king, the Lord of the whole earth. Alam din nila yung pangyayari nung time ni Hezekiah na yung Assyrian king na Sennacherib na nagplanong suubin at wasakin din ang Jerusalem ay hindi nagtagumpay. Alam nila na may history ang Jerusalem na matibay silang bayan. Nung panahon po ni Hezekiah, yung king of Assyria, ganito din ang ginawa. Pero hindi sila nagtagumpay. Nalusutan at nagtagumpay si Hezekiah sa gantong pamamaraan. Kaya ang sabi dito ni Jeremiah, the kings of the earth and the inhabitants of the world, they were surprised. Paano nangyari? Nakapasok ang mga kaaway sa Jerusalem? So, yun po yung ibig sabihin ng verse 12 na yun. Na itong mga taong ito, they knew ang gaano kalakas ang Jerusalem. Alam nila yung nangyari nung time ni Hezekiah and the Sennacherib. At alam din nila na ito'y syudad ng Panginoon. Kaya they could not have believed that the enemy would have entered into the gates of Jerusalem. At yun po ibig sabihin ng verse number 12. At ito po, sa chapter 4, dito makikita natin yung horrible condition ng Jerusalem. What a frightful, tulad ng nabanggit ko po sa inyo, what we just see right now is just probably a hint. Because ang alam lang natin yung mga words or testimony ni Jeremiah sa nangyari. Pero kung gusto ko pong tingnan ninyo, dalhin nyo ang inyong mga paa sa paanan ni Jeremiah. Tingnan nyo, si Jeremiah po, ito pong mga bagay na ito na nangyari sa kanila, ito po ang kanyang ipinangangaral sa Book of Jeremiah. Bago ang mga karanasang ito, pinapangaralan na ni Jeremiah yung kanyang mga kababayan that there's an army from the east that would conquer us if we don't repent and turn to the Lord. At ang ginagawa ng mga pare, mga priest at mga false prophet ng mga Hudyo ng panahon na yun, huwag kayong makinig yan kay Jeremiah. Merong kapayapaan. Bakit kayo makikinig kay Jeremiah? Bula ang propeta yun si Jeremiah, huwag kayong maniwala sa dyan. At ngayon, naranasan na nila
yung pinapangaral ni Jeremiah. Ikaw si Jeremiah, nakikita mo ganito yung kalalagayan. Kaya in chapter 3, kung babalikan natin sa Jeremiah, anong ginawa ni Jeremiah? Sabi ni Jeremiah, umiiyak ako ng walang pagtigil. Naglalament ako o nagpapanagoy ako ng walang katapusan. Bakit, Jeremiah? Just look what happened sa kanyang mga kababayan. Now, in application po sa ating mga mananampalataya, yan po ang interpretation ng chapter 4. Pero application, anong application ang makukuha natin dito? Una, makita natin dito na ang kasalanan ay laging nagre-resulta sa paghuhusga. Tandaan niyo po, ang kasalanan sa harapan po ng banal, matuwid na Diyos, ay lagi pong nakaakibat po niyan ay paghuhusga. Now, kung ikaw ay mananampalataya na ang kasalanan mo ay nahusgahan na. Kailan? Nung ang ating pong Panginoong Kristo po ay napako sa krus ng Kalbaryo, yun po ang paghuhusga ng Diyos sa kasalanan ng mga taong naligtas. Hindi lamang po ng taong ligtas at buong mundo, according po sa 1 John. Yung si Jesus Christ po ay namatay sa krus, hindi lamang sa kasalanan ng Kristiyano, sa kasalanan po ng buong sanlibutan. Pero kung titingnan natin mga mananampalataya, are we better than these Jews? Tayo ba ay mas maayos na Kristiyano sa mga Hudyong ito? No. We are not better than them. We are both sinful and commit transgression against the Lord, just like these Jews. Pero anong pagkakaiba? Kung ikaw ay ligtas na, ang iyong mga kasalanan ay nahusgahan na 2,000 years ago nung ang ating Panginoong Kristo ay napako sa krus. Just think about that. Yung the same fury, sa same first anger na ipinataw ng Diyos sa bansang Jerusalem dahil sa kanilang kasalanan, take note, ganun galit din ang ipinataw ng Diyos Ama sa Diyos Anak nung siya'y nakapako sa krus. According sa Isaiah 53, you can check that. You will see that the God the Son is being afflicted by God the Father. We don't see that in the gospel account, but you will see it in Isaiah 53 na ang Diyos Ama ang nagpaparusa sa Diyos Anak dahil sa ating mga kasalanan. At bilang mga mananampalataya, it's something that we need to thank the Lord na kung ikaw ay merong pananampalataya sa ating Panginoong Kristo, alam mo na hindi mo na mararanasan ang judgment ng kasalanan. Dahil why? Dahil alam natin ang ating kasalanan ay binayaran na ng ating Panginoong Kristo. Pero tandaan po natin, ang kasalanan po ay lagi nagre-resulta ng judgment. Sa ating mga mananampalataya, meron pong tinatawag na chastening of the Lord. Ang Panginoon, pinapaalalahan, sinasabihan ka na ang kasalanan ito ay itigil mo, pero hindi mo pa rin itigil. Ang Panginoon po ay meron pong pagpapalo according sa Hebrews chapter 12. Nahahayaan ng Diyos na maranasan mo mga affliction sa buhay mo na ito'y resulta ng kasalanan. Now, another application po na makita natin dito, kung sa ating pananaw o sa pananaw ni Jeremiah, this is horrible. This is horror. Katakot-takot na kalalagayan. Pero alam niyo mga mananampalataya, there's another judgment that is more horrible than this. The lake of fire. Kaya nga kung ikaw sa umagang ito, hindi mo tiyak ang kaligtasan, you make sure that you are safe. Hindi ibig sabihin na attend ka ng church, palagi you are safe. You need to be sure that you are safe. Because what we're talking about here is eternity. Ito po, kung titingnan natin ito, parang nakakatakot. Yes, nakakatakot. Pero kukumpara natin ito sa kalagayan ng mga tao, kaluluwa na nasa impyerno ngayon. Walang-wala ito sa nararanasan ng mga tao ito sa impyerno. Dahil ang impyerno po, ito po yung ultimate judgment of God for unrepentant people. The lake of fire or the hell is more horrifying than what Jerusalem experienced. Now, ang tanong, I don't know, ikaw lang makakasagot nito, kailangan mo makita na ikaw, kailangan mo siguraduhin na ikaw ay ligtas.
Hindi pagdalo sa church, hindi ibig sabihin na baptize ka, hindi ibig sabihin na nasa church ka palagi, hindi ibig sabihin na nagpe-pray ka, hindi ibig sabihin na mukha kang Kristiyano, ikaw ay saved. Ang tanong, ikaw ba ay pinanganak ng muli? Ikaw ba ay pinanganak ng muli? Dahil yan ang sabi ng Panginoong Kristo kay Nicodemus. Nicodemus, you must be born again. Hindi tinanong ni Jesus Christ kay Nicodemus, o Nicodemus, ganito ba, ikaw ba ay nag-church? Ikaw ba ay nabaptize na? No, sabi ng Panginoon, you must be born again. Now, tanong ko, pinanganak na bang muli? Pinanganak na bang muli? Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang sabi ni Apostle Pablo, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Now, imagine, tingnan nyo kung yung time na ikaw ay na-save, ang tanong, meron bang nagbago? Sagutin nyo ito sa inyong isipan, kailan ka na-save? Kailan mo sinabing ikaw ay na-save? Probably, nung taon na to, o nung buwan na to, tingnan mo yung sarili, meron bang nagbago? Because sabi ng salita ng Panginoon, if any man be in Christ, he's a new creature. Ang taong ligtas, he will not be the same husband. He will not be the same mother. He will not be the same child. He will not be the same wife. He will not be the same citizen. He will not be the same employee. He will not be the same employer. All things are passed away. Behold, all things are become new. Why it's important to examine our faith if we are why it's important to examine ourselves? Because what we're talking about is worse than this. Worse than this. Tandaan po natin, ang kasalanan po ay laging nagre-resulta ng judgment ng Panginoon. In this case, sa Jerusalem, ating pinag-aaralan, a horrible scenario. Pero tulad ng nabanggit ko, lake of fire or hell is more horrifying than this. Ang nakakatakot sa lake of fire or sa hell, wala po itong katapusan. That's the worst thing. Kung ikaw ay yung mayamang lalaki po ng panahon ni Lazarus, probably 3,000 years probably 3,000 years na siya doon nasa impyerno. And guess what? Mula nung 3,000 years hanggang ngayon, probably 3,000 years, hanggang ngayon, sumisigaw pa rin siya up to this point. And guess what? Meron ulit siyang 3,000 years. Pagkatapos ng 3,000 years, meron ulit siyang 3,000 years. Pagkatapos ng 3,000 years, meron ulit siyang 3,000 years. It's called eternity. Lake of fire is eternity. Kaya nga tingnan natin, tingnan mo yung kaligtasan. You need to examine if you are in the faith according sa 2 Corinthians 13. Pero kung ikaw naman ay ligtas na Kristiyano, just think about na hindi na natin mararanasan ang husgado ng Panginoon. Sabi ng Romans 8:1, we're not appointed sa condemnation. We will not have any condemnation anymore. Because what? The Lord Jesus Christ received the judgment for our sin. Is it a good thing to be thankful with the Lord? Sa kabutihan ng Panginoon? Tandaan po natin, ang Diyos ay hindi nagbabago sa pagtrato ng kasalanan. Kung nagawa ng Diyos na gawin ito sa kanyang sariling bayan na kanyang pinili, kaya din ng Diyos na gawin na itapon tayo sa isang dagat-dagatang apoy. Pero salamat dahil ang ating Panginoong Kristo ay namatay para sa ating kasalanan, na dapat tayo ang makaranas ng judgment ng Panginoon. Pero si Jesus Christ ang nakaranas ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Manaming Diyos po na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon.